So good afternoon guys, no. So today no we will continue the discussion income tax. So our topic is capital gains tax. So remember guys, no, on chapter 4, na-mention natin doon na meron tayong tatlong income tax scheme. So ibig sabihin kapag meron tayong income, so pwede tayong ma-subject doon sa tatlong tax scheme na yon. So na-mention ko rin doon na isa lang, doon sa isa ka lang pwedeng matax. Hindi ka pwedeng matax doon sa dalawa or doon lahat sa tatlo. So kapag natax sa isa, hindi na siya matatax doon sa dalawa. No? Pero pag exempted sa isa, exempted sa lahat. So ito yung final tax in chapter 5 na natapos. Capital gains tax, itong i-discuss natin ngayon at saka mamaya, no, yung regular income tax. Medyo konti lang yung chapter 6 natin pero mahaba lang yung discussion. So pag-usapan natin yung capital gains tax. So yung una, identify natin ano ba yung ordinary, ano yung capital asset. Mamaya, mabilisan lang yan. Yung asset classification rule, meron tayong rule mamaya. And then memorize the two type of capital gains na subject sa capital gains tax. No? Kasi hindi naman lahat ng capital gains masasubject sa capital gains tax. No? At saka ano ba yung tax rate nila, ano ba yung tax base nila. Master the procedural on wash sale. Sa shares naman to. The exception on the capital gains tax na 6%. Ano ba yung mga ma-exempt sa capital gains tax na 6%? And then, documentary stamp tax. Dami nating tax. Sabi ko nga sa inyo, sobrang dami ng tax rate natin. No? So, sobrang dami. Medyo talagang kailangan mo silang i-memorize, no? Okay? So, yun. So, let's make it simple, guys, no? Let's make it simple. So, kailan ba magiging ordinary asset ang isang asset? Kailan ba siya magiging capital asset? Unahin ko lang tong capital asset. So, sabi dito, any asset other than ordinary asset. So, ibig sabihin, kapag ang asset mo ay hindi ordinary, siya ay magiging capital asset. So technically, ang kailangan natin malaman dito, ano ba yung ordinary asset? Kasi kapag hindi siya ordinary asset, siya ay magiging capital asset. No? Remember, ang topic natin ngayon is capital gains tax. So, capital asset. Okay? Kailangan nating ma-identify sino yung ordinary, sino yung capital asset. So, bakit natin kailangan malaman kung ordinary ka asset ba o capital asset ba yung isang asset? No? First reason is, kapag nagbenta ka ng ordinary asset at kumita ka, subject yan sa income tax, regular income tax. Okay? Sa capital assets, kapag nakabenta ka, okay, may income ka, pero meron tayong exception dito, pwedeng wala ka talagang income, may pag-uusapan natin yon. Capital asset ay pwedeng masubject sa capital gains tax. No? So bakit ko ba ini-emphasize ngayon? Okay? Bakit kailangan mo malaman kung ordinary siya or capital asset? Ayan. Kasi guys, ganito. Sabi ko nga sa inyo, yung mga ordinary gains natin, ibig sabihin, nakabenta tayo ng ordinary asset, meron tayong gains, subject yan sa regular income tax. Pag meron tayong capital asset at meron tayong capital gains, ang rule natin dyan, general rule, regular income tax pa rin siya. Pero, merong dalawang capital gains na masasubject sa capital gains tax. No? Ano sila? Ito sila. Ito ngayon yung dalawang capital gains na masasubject sa capital gains tax. So, ibig sabihin, kapag yung capital gains mo is other than these two capital gains, ibig sabihin, regular income tax sila. So itong dalawa lang na capital gains ang masasubject sa capital gains tax. So ano itong mga to? Capital gains on the sales of domestic stocks sold directly to a buyer. Capital gains on the sale of real property not used in business. Yung number one, stocks, ownership sa isang company. For example, investor ka ni Jollibee, bumili ka ng stocks ni Jollibee, binenta mo directly to a buyer, so subject yan sa capital gains tax. Kakaintindihan tayo. Bakit sir in-emphasize na directly to a buyer? Kasi pwede kang magbenta ng stocks na domestic stocks na hindi directly sa buyer. Paano yun?
Pwede kang magbenta ng stocks through stocks exchange, yung Philippine Stocks Exchange. Bumili ka sa mga broker. Okay? Hindi mo siya binenta directly sa buyer. Kung meron third party na involved. Kasi dito sa given natin, directly to a buyer. Okay? Number two, gains on real property. So ano ba yung real property? Na not just in business. Ito yung mga immovable property. Pag nabenta mo yon, okay, subject yun sa capital gains tax. Okay? So pag merong other capital gains na hindi itong dalawang to, subject na yon sa regular income tax. Okay? So ngayon, kailangan mong malaman ngayon kailan ba siya magiging ordinary, kailan ba siya magiging capital. Sabi ko nga sa inyo kanina, capital asset, hindi siya ordinary asset. No? So kailangan nating malaman ngayon ano ba yung ordinary asset. Okay. Sabi natin dito, ordinary asset na ginagamit sa business. So when we say ginagamit sa business, ordinary course of business. For example, meron akong Jollibee store, franchise ako. Technically, yung mga equipment ko doon, ordinary yun. Kasi ginagamit ko sa operation ng Jollibee, ng franchise ko na Jollibee store. So, simple lang. Lahat ng asset na ginagamit mo sa operation, they are ordinary asset. So, ibig sabihin, no? Ibig sabihin nun, ginagamit sa business. Kumari, dito sabi, stock trader ka daw. So, nagbebenta ka ng stocks. Ibig sabihin, yung stocks mismo, ordinary asset yun. Pag nagbebenta ka ng real property, yung real property na binibenta mo, ordinary asset yun, inventory mo yun. Okay, hindi yun, mara nagbebenta ka ng, bumili ako ng lupa, binibenta ko, inventory yun, hindi yun i-record as land, ibibenta ko, i-record ko yun as inventory. Okay, inventory. Okay, so real property use in business, pwede nagpaparenta ka, yung mga ginagamit mo real property, ordinary asset yun. So pag nabenta mo yun, subject yun sa regular income tax, hindi sa capital gains tax. Okay, nagkakaintindihan ba? May question ba? Breton, Wala po. baka may question ka, Breton. Wala po, sir. Wala. Okay, so clear naman. So ano assignment mo dito? Alamin mo kailan siya magiging ordinary. Kasi kapag hindi siya ordinary, automatic siya ay capital asset. Okay? So ito yung parang illustration natin. No? Okay. Sa individual, kapag hindi siya ginagamit sa business, automatic yan ay capital asset, including the personal assets. Okay? Pero dalawa lang nga yung subject sa capital gains tax sa inyo. So sa business, pwede kang may ordinary, pwede ka rin may capital assets. For example, business, Jollibee. Pero meron akong biniling asset na stocks. Siyempre, yung stocks, di ko naman ginagamit primarily sa operation ng business ko yun. So, yan yung magiging capital assets. Ganun lang kasimple class, no? So, pinaka-assignment mo lang dito. Kailan siya ordinary? Kasi kapag hindi siya ordinary, siya ay capital assets. Okay? So, ano yung mga rules natin dito? Special rules natin dito, ano? Number one, property purchase for future use in business is an ordinary asset even though this purpose is later thwarted by circumstances beyond taxpayers' control. Ano sabi siya? Number one, bumili ka ng asset o ng property. Ang purpose nito, gamitin mo sa business. Later, nagbago yung treatment mo sa kanya, hindi mo siya ginamit sa business, mananatili pa rin siyang ordinary. Ulitin ko lang, bumili ako ng property. Ang intention ko nung binili ko siya, ordinary asset siya. Although nagbago siya, mare lupa, hindi ko na siya gagamitin. Hindi magiging siyang capital. Pero yun nga, since ang purpose mo is gamitin mo siya sa business, ordinary asset siya, mananatili siyang ordinary asset. Okay? Okay, number one. Number two, discontinuance of the active use of the property does not change its characteristics. So, ibig sabihin sa number two, ginagamit mo siya as ordinary asset equipment siya. Hindi mo na siya ginagamit. Mananatili pa rin siyang ordinary na hindi magbabago yung kanyang classification. No? Mare, equipment sa Jollibee store. Pero hindi ko na siya ginagamit. Sir, hindi ko na ginagamit eh. Ordinary siya, capital. Ordinary kasi. Ordinary siya nung binili mo siya. Pero nagbago lang kasi nga hindi mo na siya ginagamit. Pero mananatili pa rin siyang ordinary. Number three, real property use.
being used or previously used. So, ginamit mo, okay, as ordinary, mananatili pa rin siyang ordinary. Ha? Diba? Kung ano yung purpose mo sa kanya, ganun pa rin siya. Number 4, a depreciable asset, even if it's fully depreciated, okay, may asset ka, capital, like for example, PPE, fully depreciated na yan, mananatili pa rin siyang ordinary. Na? Mananatili pa rin siyang ordinary. So, ito lang yan. Ginamit mo sa operation, ordinary siya. Kahit na hindi mo na siya ginagamit, ordinary pa rin siya. Okay, ayun yung general rule natin. Para hindi ka malito. Number 5, real properties used by an exempt corporation in its operations are considered capital assets. So, ibig sabihin, exempt ka na corporation. May binili kang property. Consider dyan as capital assets. So, ito yung mga exception natin. Okay exempt. Kailangan exempted yung corporation in filing on payment income tax. Number 6, for taxpayer not engaged in real estate business. So, ibig sabihin sa number 6, hindi ka naman nagbabayan sell ng lupa o real estate, di ba? Not engaged. Tapos, meron kang ordinary asset, for example, building. Doon ka nag-o-office. Sabi dito, are automatically converted to capital asset. Di ba sabi ko sa inyo kanina, general rule, ginagamit mo sa ordinary, kahit magbago mo na purpose mo, ordinary pa rin siya. Ito yung exception to the rule. Number 6, hindi ka engaged sa real estate business. Ordinary asset, hindi mo siya ginamit for more than 2 years, mako-considered siya ngayon as capital asset. So, ito yung instance na ordinary siya, magiging siyang capital kasi hindi mo siya ginamit for more than 2 years. So, sabi dito, kailangan mo daw magpakita ng proof na hindi mo na siya ginagamit. I don't know kung anong eksaktong proof ang kailangan, no? Hindi ko alam, hindi ko pa sinearch, pero hindi ko alam kung anong klaseng proof yung pwede mong ipakita para mapatunayan na ikaw ay hindi mo na ginamit yung ordinary asset na yun. No? So, magiging siyang capital kapag ikaw ay not engaged in real estate business. Number 7, the classification of property transferred by sale, barter exchange, donation, inheritance shall depend on whether or not the acquirer uses it in business. Bakit? Nag-donate ako ng property. Dinonate ko sa kapatid ko. Ginamit niya sa business. Ordinary yun. Kung hindi niya ginamit sa business, capital asset yun. So, depende sa purpose niya kung ano ang paggagamitan niya doon sa binigay kong sa kanya na property. So, mag-base ngayon yun dun sa purpose ng pinagbigyan ko. Okay? Next. Number 8. For property subject to involuntary transfer, such as expropriation and foreclosure sale, the involuntariness of such sale shall have no effect on the classification of the property. Example class no foreclosure. What is a foreclosure? Foreclosure, for example, sinangla ko yung lupa, siyempre naremata. Hindi ko na nabayaran. Okay. Anong gagawin ng pinagsanglaan ko? Subasta niya yan, ipapabid niya yan. So pag may nagbid, so yun yung foreclosure sale, no? Hindi magbabago kung ginagamit ko yung property na yun, nung bago siya ma-foreclose, ginagamit ko siya as ordinary, ordinary siya. Kung ginagamit ko siya as capital, capital asset siya. So bakit kailangan mo malaman, guys? Kasi para malaman mo kung subject ba siya sa capital gains tax or regular income. Okay? So yun yung mga rule natin. Same lang din naman dun sa number 9. So, tandaan nyo, guys, no? Napakasimple lang naman eh. Basta naintindihan nyo yung theory, no? May question ba? Mark? Joseph? Wala po, sir. Wala. Okay, sige. So, wala tayong question. So, ano na ating assignment? Hanapin mo. Kung yan ay ordinary, yung ay capital asset. Pag ginagamit sa business, yan ay ordinary asset. Okay. So, ordinary gain kapag binenta mo yung ordinary asset. Capital gain pag binenta mo yung capital asset. Pwedeng binenta, nakapagpalit ka. So, yun yun. Na-mention ko na sa inyo kanina, ordinary gains, automatically, regular income tax, ganun din sa capital gains, except dun sa dalawa. So, ibig sabihin, hindi lahat ng capital gains, subject sa capital gains tax. O, general rule natin dyan, subject sila sa regular income. Okay, ito yung ating rates, no? Tax rate dun sa mga capital gains natin. So, kung titingnan mo dito, medyo mababa, no? Yung capital gains dun sa exchange of real properties sold in the Philippines,
capital gains tax, 6%. Dun sa stocks the directly sold to a buyer, it's 15%. Di ba? Gains from other capital assets, so generalize na niya. Except dun sa dalawa, lahat ng yan masasubject sa regular income tax. Masasubject sa regular income. Okay? So I think wala namang question, no? Mamaya tayo mag-sort ng tax. So, ano ba yung mga example ng mga stocks, no? Meron tayong preferred stocks, common stocks, stock rights, stock options, stock warrants, no? Na madidiscuss naman po sa financial accounting ninyo. Alam ko, memorize nyo yung mga yan. Okay, pwede ito yung preference share, common shares, yung ordinary shares, di ba? Common stock right, pwede kang bumili. Stock option, pwede kang bigyan ng option kung bibili ka. Yung rights naman, rights talaga na bibili ka, depende sa'yo kung tatanggapin mo o hindi. So, other disposition, foreclosure, back to the retro, may buyback agreement, conditional sales, at saka voluntary buyback of shares by the issuing corporation. So, pwedeng bilhin ng, di ba, yung shares, yung company, yung shares na na-issue niya, di ba? Tawag doon, treasury shares, no? Kahit hindi ako nagtuturo ng financial accounting, alam na alam ko pa yung treasury shares na yan. Other disposition does not include issuance of stocks by a corporation. Kasi wala na yung exchange na nangyari doon eh. Exchange of stocks for services, redemption, worthless. Hindi ito kasama, no, dun sa mga pagbebenta ng stocks na pwedeng masubject sa capital gains. Okay. So, paano nga ba magbenta ng stocks? Number two, directly sa buyer. So, ibig sabihin, rekta mong ibibenta sa buyer. Okay? Rekta mong ibibenta yung stocks. O kaya naman, through number one, Philippine Stocks Exchange. So, yung number two, yun lang yung masasubject sa capital gains. Pero yun naman yung number one. Bibili ka ng stocks through PSE. So, ito, pakita ko sa inyo, no, kung meron akong account sa BDO. Pwede ako bumili ng stocks dito. Pakita ko lang sa inyo, no, kung paano ba mag-buy and sell ng stocks. Ano mag-send ng OTP ko? Okay. Uy, gagawa ko ng password. Pakita ko lang sa inyo, no, kung paano mag-trade. Wala. Ang arte naman. Wait lang ah. Wait lang. Ang arte naman. Pakita ko lang sa inyo no, kung paano mag-trade ng stock sa stock market. Ayan. So, open natin, no? So, pwede kayo mag-open ng ganitong account, no? Ano to? Minimum. Kasi kailangan mo lang mag-open ng, ano guys, no? Kailangan mo lang mag-open ng savings account sa BDO, minimum 2,000. So, depende sa inyo kung magkano yung gusto nyo ilagay ito. Pwede na kayo mag-invest sa stock market. So, hindi ko lang alam kung makikita nyo pa yung ano ko dito, no? Yung mga order ko dito, no? I-check natin, no? Kung lalabas pa siya dito. Okay. Tignan natin, no? Tignan natin. Para lang may idea kayo. Tignan natin. 20. Ano ba yun? 2020? O, tama pandemic yan. Tignan natin, ha?
Kung lalabas pa dito. Sana lumabas pa. Para makita niyo yung mga trades. Ano nangyayari yung mga trades dito. So dito sa right side, dito. Wala yung yata lumabas. Uy, hindi kasi ako nag-stocks ngayon eh. 2022, 20, 2021. Wala, ay lumabas ng history glass. Sayang no. Wait lang, may papakita ko sa inyo na. Aha, saan ba yun? Pakita natin sa inyo dito. Ano? Kita natin, no? So, yung mga some of the trades na nangyari before. No? Pero, wala na. Napakita ko pa. Chapter 6. Wala yan. Pakita dito. Chapter 6. Ito natin na. Oh, ito na ba yung illustration na yun? Kita natin na. Illustration, chapter 6. Mhm. Nandito. Oh, mapapakita sa inyo ah. Illustration, chapter 1. Meron yan dito eh. Ito sa inyo. Okay. Iba ang lumalabas. Illustration. Mhm. Sa downloads. Wait lang. Pag wala talaga. Ayaw lang basta ng history eh. Mhm. Ito. So ito yung mga nangyari to 2021, no? Yung mga trades na nangyari. Ayaw lumabas sa ano eh. Ayaw lumabas sa dito eh. Yan nyo guys lang. So pag bibili ka, ito lang, click mo lang to. Ayun na, buy. So kung gusto mo, kung ilan shares ang gusto mo, mahal naman ang shares na to. Kung mali, 10 lang, 4,000 na yung value niyan. So pwede kang bumili. So, click mo lang itong buy. Okay, wala man akong buying power, 95 lang. Oh. Pag ibibenta ko, itong blue. Ano, sell. Kung magkano ko siyang ibibenta. O pwede ka rin maglagay ng ano dyan, ng order. Pwede ka rin maglagay ng order dito. No? Mari, ayan. Okay. Gusto mong bumili sa halagang 458. Gusto ko 4 o 450. Bibili ako ng 100. Play ko lang to. Hindi pwede ngayon kasi sarado na yung ano eh. Sarado na yung PSE, no? Pwede yung mga nakita, mga trades ko na ginawa before, no? Tingnan mo to, ha? Before to, no? Hindi na ako nag-stock nag-trade ngayon, no? Tingnan mo to, guys. Bumili ako ng stocks na AR, yan, no? PSE. Nag-buy ako. 14 million yung quantity. Ang value niya is 0.0067. Nabili ko siya sa halagang, ba't dito malabas yung mga dito? Ayan. 14 million times 0.67. Nabili ko siya ng 93,000. Lakas ng loob ko na, no? Okay. So ngayon, anong oras ko siya binili? 11:18. Okay. January 18. Kailan ko siya nabenta? January 18, 2021. The same day lang. Anong oras ko siya nabenta? 11:24. Gaano ko katagal hinawakan yung stocks? Gaano ko siya katagal? Gaano ko katagal hinawakan yung stocks? Erwin, gaano ko katagal hinawakan yung stocks na AR?
6 minutes po ba yun, sir? 6 minutes, di ba? Binenta ko siya sa halagang 0.0072 sa same day. Nabenta ko siya ng 100,800. So magkano ang aking gain? Okay, 7,000. So gaano katagal ko hinawakan yung stocks? Berton, kumita ako ng magkano sa ilang minuto? Berton, 7,000 po. sa ilang minutes kung hawak yung stocks? 6 minutes po. So, 6 minutes. Makakakita ka ba ng 1,000 sa Pampanga kahit putin mo yung Pampanga? Ha? Palagay mo, may makikita ka bang mapupulot ka ng 1,000? Diba? Kahit 1,000 siguro, wala, no? Pero yun nga, depende sa volatility kasi. Sa that time kasi masyadong volatile ang market. Pag sinabi natin volatile pa, taas, baba, taas, baba, taas, baba, taas, baba. No? So, nagbenta ako through PSE. So, hindi yan sa subject sa capital gains tax. Okay, subject yan sa secret. Mamaya, mapag-uusapan naman yan. Mamaya, discuss naman saan masasubject yung transaction ko. Ano? Pag nagbenta ko ng share sa stock market. Sa Philippine Stock Exchange. Meron pa dito guys, no? Baka sabihin nyo lang kasi, hindi naman yung pagyayabang yan guys. No? Baga, ano lang yan. Eh, ano lang yan. Pinapakita ko lang sa inyo para ma-idea kayo. Kasi minsan, di ba, kung wala tayong alam, hindi ka magiging involved dyan. Ito pa. Ayan, no? Same day din to guys, no? 18. Bumili ako 0.68. Kung di ko to, alam mo kung di ko to binenta dati, malaki po. Tingnan mo, nabili ko, nakabili ako 0.68. Kanina, binenta ko 0.72, no? Di ba? Kumbaga, taas baba yan eh. Di ba? Imagine mo, nabenta ko ng 0.72 ng 11.24. Tapos, bumaba kasi ulit ang price niyan. So, nung bumaba siya, bumili ulit ako. No? So, yan. Bumili ako ng 0.68, 15 million sa 102. And then, nabenta ko ng 0.73. So, ilang minuto kong hawak yan? 13 minutes. So, magkano yung gain natin dyan? Diba? 7,500. So, you can earn also if you are, gusto matutong mag-invest. Pero hindi ko kasi hindi ako makapagturo sa inyo ano ba yung bibilin nyo. Hindi ko matuturo ngayon ano yung bibilin nyo. I can teach you how to trade, pero yung bibilin nyo, hindi ko pa matuturo sa inyo yan. Okay? Bumabayaran din next year yan. Okay. So, may question ba guys? Baka may question kayo. Jefferson, baka may question ka? Wala po, sir. Wala. Aking question? Okay. Sale of domestic stocks through Philippine Stock Exchange. The sale of domestic stocks, sabi dito, are subject to 60%. Alam ko 0.50 na lang to eh. Napaki-double check na lang ako 0.50 na lang, no? Of 1% of the selling price. Sabihin, subject daw to sa alam ko 50% na lang to eh, no? Pero kung nasa libro, check lang natin. Wala din sa bagong libro. 60% of 1% of the selling price. Ha? So, ibig sabihin, regardless kung kumita ka or hindi, subject yan sa stock transaction tax na 60% of 1% of the selling price. Okay? Kailangan, capital asset. Kapag hindi ka, kapag dealer ka, regular income tax yun. Kailangan ikaw ay non-dealer. So, illustration. Sabi niya, non-dealer ka. So, kung non-dealer ka, ito ay capital asset. So, sabi niya, kunin mo yung 1% ng selling price, i-multiply mo ng 60%. Okay, so dito nakabenta siya ng stocks ni AC, ni SMB. Ang selling price is 7 million. So ito lang naman ang kailangan mo selling price. So 7 million times 1% times 60%. Kung gusto mong i-decimal yan, di ba, yung 0.01 is 1%. 60% nun, di magiging 0.006. I-multiply mo sa 7 million pesos. So, magkano yung babayaran mong stock transaction tax dito? 42,000. Sir, may babayaran ba ako dyan income tax? Kasi kumita ako dito, sir, ng
100,000. Nagkaroon ako ng gain. So, magbabayad ba ako ng regular income tax? Hindi na. Kasi na-subject na yan sa stock transaction tax. Regardless kasi kung kumita ka or hindi, babayaran mo yung 42,000 pesos. No? Makakatas sa iyan actually. Ikakatas sa iyan ni nung broker mo. Dun sa selling price mo, automatic yun. So, wala ka na mabayaran tax. No? So, imagine mo kung kumita ka ng 1 million dito, hindi na siya matatax. Diba? So, yun yung sa sales of domestic stocks through Philippine Stock Exchange. No? Paano naman kung dealer ka? Yung kita mo na 100,000, subject yun sa regular income tax. Kasi ngayon dito dealer ka na eh. Kanina non-dealer ka eh. So yung kinita mo na 100,000, subject na yan sa regular income tax. Kakaintindihan ba? Clear? Okay, so clear. So ngayon, paano yung pag nakabenta ka ng stocks direct to a buyer? Okay, yun nga. Subject yun sa 15% capital gains tax rate. So wala na tong 10.5 na to. Yung unang Dati kasi yung unang 100,000, 5% lang. Yung lumagpas doon, 10% na. Pero ngayon sa train law, sinimplihan na lang siya. Tinaas siya na siya to 15%. Pag may gain ka, 15%. Okay? So, paano ba compute yung gain? So, selling price less mo yung basis of stocks, kung magkano yung cost ng stocks. Selling expense. May mga selling expense kasi dyan guys na pwedeng ma-incurred. No? Meron tayong tinatawag dyan na legal expense. Diba? Mga doc stamp na babayaran mo. Even yung ibibenta mong guys, no, stocks, may doc stamp kang babayaran dyan. Although maliit lang, no? Pero may doc stamp pa rin. No? Yung tax, the basis of stocks dispose, ito yung cost kung magkano mong binili yung stocks. Na? Kung magkano mong binili yung stocks. Okay? Okay. So yun guys, no? Kunin mo lang yung gain, multiply mo ng 15%. Okay. So selling price, kung magkano yung marireceive mong cash, kung cash yan, kung may kasamang property yan, ibig sabihin, nakabenta ka ng stocks, cash plus yung kotse, di ba? Kung magkano yung fair value ng consideration na na-receive mo. O in case of exchange, nagpalitan kayo with the property, kung magkano yung fair value of property. No, ayun yung selling price. And then yung tax basis, so paano ba i-compute ngayon yung cost? Grabe, akala ko isang oras lang to. Tapos na yung CGT, no? Haba pala. So ngayon, yung cost, paano ba i-compute yung cost? Okay. If acquired by purchase, the tax basis is the cost. Okay. Wala, nag-stock siya na. Stock na pinag-uusapan natin, no? Siyempre, kung magkano mo nabili yung cost, which will be determined by the following methods in descending order. Pababa. So, mauna muna yung specific. Pag sinabi natin specifics, alam mo kung ano yung binenta mo. No? Moving average, discuss natin mamaya, every may bibilin ka o makakabenta ka, mababawas yung average cost niya, tsaka yung FIFO, first in, first out. Kung ano yung una mong biniling stocks, ayun yung cost mo pag may nakabenta ka. No? Ito muna tayo sa specific. Okay. Online, had the following purchase and sales of shares of stocks of EI Dorado Corporation. So nakabili daw siya ng El Dorado Corporation. Okay. So ngayon, nakabili siya dated January 1, March 1, and March 23. So 10, 5, 20. So total niyan, 35,000 shares. Okay. So ngayon, specific, sabi niya, ibig sabihin, yung nabentang shares daw nung April 4. Ilang shares ba ang nabenta? 25,000. Okay. So, shares sold were March 1 and March 23. So, ibig sabihin guys, no, yung nabenta ng April 4, ito daw yung mga binili mo nung March 1 at saka March 23. So, kung titingnan mo nga naman, 25,000. So, ibig sabihin, yung cost na ito, total mo to, kunin mo yung total, which ito nga, 295. Ito ngayon, yung ibabawas mo dun sa selling price. Eh, magkano ba yung selling price? So, 25,000 times 15. Diba? Magkano ba yan? Ililes mo ngayon itong cost niya. So, ayun yung i-multiply mo ng 15%. No? Madali lang guys, no?
May question ba tayo sa specific? Maverick, may question ka ba sa specific? Maverick, may question ka ba Po, sa sir. specific? Wala. So, siyempre, kung ang tanong ng problem, magkano yung remaining cost mo ng shares, ito. Hello po? Clear Hello? naman? Hello, dinig, wala kang question? Maverick, wala kang question? Hello, hello. Eh, Uy, chat nyo siya, baka sa kanya. Uy, dinig ka Hindi, namin. yun lang naman. Oo. Sige, sige, siguro wala kang question. Yun. Wala naman. Ayun, no? So, kung ang tanong is remaining, itong 10,000 na hindi pa nabenta. Kasi nga, ang cost na nabenta mo is ito, alam mo, specifically, kaya nga specific eh, alam mo kung ano yung nabentang shares. No? So, yun yun. Sa moving average naman, okay, sa moving average, every time na may madadagdag, magbabago yung average cost. Siyempre, depende kung ba yung cost. So, dito, di ba? So, ito yung mga nabili. Kunin mo yung total number of shares, 35,000. Kunin mo yung cost, i-divide mo sa 35,000. So, ang makukuha mo is 11.29. Eh, nakabenta ka ng 25,000. So, 11.29 times 25,000, yung cost mo, 282.5. So, ibig sabihin, 112 yung gain mo. No? I mean, ito yung ending inventory mo. So, para makuha mo yung gain, kunin mo yung selling price, i-deduct mo itong 282. Kita mo, nagbago yung inventory mo kasi nga, ibang method ang ginamit mo. So, mag-iiba din yung impact. Mayroon din itong impact dun sa papayaran mong capital gains tax. Okay? Walang question, guys? Wala pa rin? Sige, wala. And then, sa FIFO. Siyempre sa FIFO, first in, first out. Kung ano yung una mong nabili, yun yung una mong i-record na nabenta. Diba? Kung ang gamit mo FIFO. Kaya nga, pag hindi mo alam yung specific, doon ka sa moving. Tapos, FIFO. Kung wala sinabi ang problem, mag-upisa ka doon sa taas. Siyempre, kung wala namang available yung dalawa, FIFO, malamang available na yung FIFO na yan. So, dito, di ba nakabenta siya ng 25. So, kukunin niya yung unang 10 dito. Sold. Sold. So, ilan na to? 15. So, ilan ang kukunin niya ngayon dito? 10,000 shares. Para mabuo yung nabenta na 25. So, last cost of goods sold. Ito yun. 275. Ito yung ililes mo ngayon doon sa selling price. Para makompute mo o makuha mo yung goods. Makuha mo yung gain. Okay. So, any questions so far dun sa ating first, first costing method, yung ito, if acquired by purchase kapag binili mo siya. Okay? So, kung wala ng question, guys, magsasend ulit ako ng link. Makakat na tong, ano natin, may, makakat na tong, or ano natin, live natin, no? Mag-send ako ng link, maghintay lang kayo ng 10 minutes kasi 10 minutes na libre lang kasi to, no, yung account natin sa Zoom. Okay, so see you after 10 minutes, guys. Magka-cut na, guys. So, bye-bye.